Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,584-95. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kalamangan na ibinigay ng langit. Habang sina Homer at Arthur ay papunta sa outer boundary upang hanapin si Henry, ang iba pang mga supreme powerhouse, na orihinal na naghihintay na makapasok sa Heaven Traversing Pagoda, ay nagmadaling pumunta sa mga pasukan ng pagoda. Lahat sila ay gustong makita kung matagumpay nilang mapapasa ang mga pagsubok at makuha ang Heaven Protection Talisman. Hanggang ngayon, ang mga nabigo ay nagtamo lamang ng mga pinsala, at walang namatay. Bukod dito, maaari pa ring makapasok sa Heaven Traversing Pagoda upang sumubok muli kahit na nabigo ang isa. Tanging ang mga nakakuha na ng Heaven Protection Talisman lamang ang pinagbabawalan na muling makapasok sa pagoda. Isang level 6 Supreme Powerhouse ang nakayanan ng Fatal Heavenly Tribulation. Kung hindi ko alam na ang Heaven Protection Talisman ay hindi maililipat, iisipin kong may nagbigay ng anting-anting kay Henry. Tara na! Gawin natin ang lahat para makuha ang anting-anting at malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Pagsikapan nating maging pang-apat na level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap. Marami sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa Myriad Worlds ang hindi na nag-atubiling pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Lahat sila ay sabik na makita kung gaano kahirap makuha ang Heaven Protection Talisman. Kahit ang mga nabigo na minsan, hindi pa kasama ang mga nasugatan at hindi pa nakakabawi, ay sabik na muling makapasok sa pagoda. Sa mga bumagsak, marami sa kanila ang kapantay nina Homer at Arthur. Ang kanilang pagkabigo ay hindi nangangahulugang mas mababa sila sa dalawa. Nabigo sila kadalasan dahil sa sila ay malas o pabaya sa ilang mga pagsubok. Sila ay 80% na kumpiyansa na makukuha nila ang Heaven Protection Talisman sa pangalawang pagkakataon na pumasok sila sa Heaven Traversing Pagoda. Hindi na kailangang sabihin, nagkaroon din ng kaguluhan sa outer boundary pagkatapos ng paglitaw ng makalangit na teksto. Maraming mga santo na noong una ay nag-aalangan ay nagmadali ring pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Sa sekta ng Asher Cloud Saint, matagumpay na nalampasan ni Old Mold ang Fatal Heavenly Tribulation at nalagpasan ito sa napakaikling panahon. Nabigla si Randy nang makita niya ang makalangit na teksto. Nang makabawi siya, nagpadala siya ng mensahe ng pagbati kay Henry sa kabila ng halo-halong damdamin sa kanyang puso. Binabati kita, matandang Mold. Isang buwan na ang nakalipas, nakilala ni Randy si Henry at nasaksihan niya ang pagpasok ni Henry sa Heaven Traversing Pagoda. Si Henry ang unang taong pumasok sa Heaven Traversing Pagoda at hinamon ang mga pagsubok doon. Pagkatapos noon, hindi alam ni Randy kung ano ang nangyari kay Henry. Hindi niya inaasahan na hindi lamang matagumpay na nakuha ni Henry ang Heaven Protection Talisman, kundi tahimik din na hinarap ni Henry ang Fatal Heavenly Tribulation at naging isang level 7 Supreme Powerhouse sa loob lamang ng mahigit isang buwan. Para sa kanya, ang bilis ni Henry ay lubhang nakakagulat. Hindi nagtagal at nakatanggap si Randy ng tugon mula kay Henry. Little Hale, dapat pala ay sinundan mo ako papunta sa Heaven Traversing Pagoda isang buwan na ang nakalipas. Dati, nakasalubong ni Henry si Randy bago pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Nang panahong iyon, nalaman niya na hindi pala plano ni Randy na pumasok agad sa pagoda. Si Henry, na matagumpay na nakakuha ng Heaven Protection Talisman, ay likas na may kaalaman tungkol sa sitwasyon sa loob ng Heaven Traversing Pagoda. Bukod dito, kasama na niya ngayon sina Homer at Arthur na sumunod sa kanya sa pagpasok sa pagoda. Dahil dito, may natutunan din siya mula sa kanilang karanasan. Anong ibig mong sabihin, matandang Mold? Samantala, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Randy nang marinig niya ang mga sinabi ni Henry. Naramdaman niyang may nakatago sa mga sinabi ni Henry. Base sa mga sinabi ni Henry, tila may hindi siya napansin. Binibisita ako ngayon ni Homer ng Sunbright World at Arthur ng Transcendence World sa Jade Tide Heavenly Mansion. Nalaman ko na dahil si Arthur ang pangalawang taong pumasok sa pagoda, kinilala ng langit ang kanyang katapangan at determinasyon kaya nabawasan ng 20% ang kahirapan ng mga pagsusulit. Natural lamang na malaki ang naitulong nito sa kanyang tagumpay sa pagkuha ng Heaven Protection Talisman.
Sinabi niya sa akin na pumasok siya sa pagoda mahigit isang araw pagkatapos kong pumasok. Kung sumunod ka sa akin, hindi magiging mahirap para sa iyo na makapasa sa mga pagsusulit at makuha ang Heaven Protection Talisman matapos mabawasan ng 20% ang kahirapan. Hindi maganda ang ekspresyon ni Randy nang marinig niya ang mga salitang ito. Hindi niya inaasahan ang ganitong kakatuwang pangyayari. Kailan pa naging ganito kamaalalahanin ang langit? Maya-maya pa, dumating muli ang mensahe ni Henry. Pumasok si Homer mula sa Sunbright World sa pagoda isang oras pagkatapos ni Arthur. Bilang ikatlong taong pumasok sa pagoda, nabawasan ng 10% ang kahirapan ng mga pagsusulit, na nakatulong sa kanya na makuha ang Heaven Protection Talisman. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Randy na magtaka tungkol kay Henry, ang unang taong pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Nagtanong siya sa bahagyang nanginginig na boses, "Matandang Mold, ikaw ang unang pumasok sa pagoda. Tiyak na binawasan ng langit ang kahirapan ng mga pagsusulit para sa iyo, hindi ba?" Ang kahirapan ng mga pagsusulit ay nabawasan ng 20% at 10% para sa pangalawa at pangatlong taong pumasok sa pagoda ayon sa pagkakabanggit. Nabawasan ba ng 30% ang kahirapan para sa iyo? Napuno ng panghihinayang si Randy. Kung maibabalik niya lang ang panahon, papasok siya sa Heaven Traversing Pagoda para makuha ang ganitong kalamangan. Tama, sagot ni Henry, na nagpapatunay sa haka-haka ni Randy. Gayunpaman, bukod sa 30% na pagbawas, matapos kong matagumpay na makapasa sa mga pagsusulit at gantimpalaan ng 3 anting-anting gaya ng ipinangako, ginantimpalaan pa ako ng isa pang anting-anting. Parang dumudugo ang puso ni Randy nang marinig niya ang mga salitang ito. Pinagsisihan niya ang hindi pagpasok sa Heaven Traversing Pagoda ng mas maaga kaysa kay Henry. Kung hindi, makakamit niya sana ang mga bagay na nagawa ni Henry. Kailangan kong sabihin na ang pang-apat na anting-anting ang dahilan kung bakit ako nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Hindi talaga sapat ang 3. Mga 10% lang ang tiwala kung makakaligtas ako sa tribulation gamit ang 3 anting-anting. Ang pang-apat ay talagang nagpabago sa akin. Hindi lang nito nailigtas ang buhay ko, kundi nakatulong din ito sa akin na maging ikatlong level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap. Ang mga salita ni Henry ay parang pagpapahid ng asin sa mga sugat ni Randy. Mabilis niyang tinapos ang usapan sa pamamagitan ng pagsagot, "Matandang Mold, may mga bagay akong kailangang asikasuhin. Mag-uusap tayo sa ibang pagkakataon." Pagkatapos noon, ang nagsisising si Randy ay pumunta sa isang liblib na lugar upang ilabas ang kanyang sama ng loob, at sinira ang lahat ng nasa kanyang paningin. Samantala, nagpaalam sina Homer at Arthur kay Henry at nilisan ang Jade Tide Heavenly Mansion bago bumalik sa Sunbright World at sa Transcendence World. Medyo hindi maganda ang kanilang mga ekspresyon. Kung tutuusin, hindi nila inaasahan na gagantimpalaan si Henry ng pang-apat na Heaven Protection Talisman. 4,585. May isang tao na mas nagsisisi kaysa sa inyong lahat. Matapos makuha ang Heaven Protection Talisman, alam ni na Homer at Arthur na ang mga anting-anting ay hindi maaaring ilipat. Ang mga anting-anting ay nakatali sa kanilang mga may-ari, at kung isusuko nila ang mga anting-anting, ang mga anting-anting ay magiging alikabok. Matapos nilang makuha ang Heaven Protection Talisman sa Heaven Traversing Pagoda, isang paalala ang lumitaw sa pagoda, na pumipigil sa kanila na puwersahang agawin ang mga talisman mula sa ibang tao. Kung wala ang paalala, natural lamang na maraming tao ang susubukang makakuha ng mas maraming talisman gamit ang ibang paraan. Tutal, mas maraming talisman ang mayroon sila, mas mapoprotektahan sila kapag nahaharap sa Fatal Heavenly Tribulation. Kahit isang dagdag na talisman ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Nanatiling hindi maganda ang ekspresyon ni Arthur kahit na nakabalik na siya sa mundo ng Transcendence. Akala ko mas magiging kumpiyansa ako sa pagharap sa Fatal Heavenly Tribulation matapos kong makausap si Senior Henry. Sino ang mag-aakala na hindi lang pala ako nito pinaramdam na mas kumpiyansa, kundi sinira rin nito ang lahat ng aking unang kumpiyansa. Hindi itinago ni Henry ang katotohanan ang pang-apat na Heaven Protection Talisman na nakuha niya ay gumanap ng malaking papel sa kanyang tagumpay sa pagligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Bukod dito, ayon sa kanya, mabibigo sana siya kung wala siyang pang-apat na anting-anting.
Ang kanyang mga salita ay, imposible para sa akin na makaligtas sa fatal heavenly tribulation ng may 3 anting-anting lamang. Matapos marinig ang lahat ng iyon, paanong hindi malalaman ni Arthur kung gaano kahalaga ang pang-apat na Heaven Protection Talisman? Mukhang kailangan ko pang maghanda bago harapin ang fatal heavenly tribulation. Hindi ako maaaring magmadali. Maghihintay na lang ako at magmasid muna. Kasabay nito, si Homer na bumalik na sa Sunbright World ay nasa masamang mood din. Ang resulta ng kanyang pagbisita sa Jadetide Heavenly Mansion ay talagang hindi inaasahan. Gayunpaman, kahit na humina ang kanyang kumpiyansa, hindi siya kasing lungkot ni Arthur. Maghahanda siya at papasok sa Heaven Traversing Pagoda. Kailangan kong gumawa ng mas maingat na paghahanda. Hindi mahalaga kung 3 lang ang anting-anting ko. Hindi ako natatakot. Kailangan kong maging pang-4 na level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap. Berting, Alvin, Henry, hindi magtatagal at maaabutan ko kayong lahat. Sa oras na iyon, tiyak na susubukan ko ang lakas ni Berting. Matagal nang may hinanakit si Homer kay Berting simula nang pigilan siya ni Berting na makapasok sa Heaven Traversing Pagoda. Dahil dito, determinado siyang humingi ng gabay kay Berting matapos siyang maging isang level 7 Supreme Powerhouse. Sa Jadetide Heavenly Mansion ng Sacred Lightning Realm sa Outer Boundary. Pagkatapos umalis ni na Homer at Arthur, isang grupo ng mga santo at mga makapangyarihang tao sa mundo ang bumisita kay Henry. Katulad ng dalawa, umaasa silang makakuha ng impormasyon mula kay Henry na makakatulong sa kanila na malampasan ang fatal heavenly tribulation sa hinaharap. Marami sa kanila ang nakapasok na sa Heaven Traversing Pagoda ngunit walang nakuha. Bukod doon, marami rin sa kanila ang nasugatan. Kung hindi, mapupunta sila muli sa Heaven Traversing Pagoda, sinusubukang makuha ang Heaven Protection Talisman. Ang isa pang santo ng Jadetide Heavenly Mansion ay tinanggap ang grupong ito ng mga bisita at naghatid ng nakakadismayang balita sa kanila. Paumanhin kong sasabihin kung lahat ito ay dumating sa maling oras. Ang aking nakababatang tiyuhin, si Henry, ay umalis ilang sandali matapos makasama sina Homer ng Sunbright World at Arthur ng Transcendence World. Natural na nadismaya ang grupo ng mga pinakamakapangyarihan, ngunit mabilis na nagliwanag ang kanilang mga mata nang marinig nila ang mga sumusunod na salita. Gayunpaman, alam ng aking nakababatang tiyuhin ang layunin ng iyong pagbisita. Ito ay walang iba kundi ang magtanong tungkol sa Fatal Heavenly Tribulation. Ibinahagi niya sa akin ang lahat ng kinakailangang impormasyon kaya ibabahagi ko sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Nakinig ang grupo ng mga pinakamakapangyarihang tao sa pagsasalita ng santo ng Jadetide Heavenly Mansion tungkol sa karanasan ni Henry. Lahat sila ay natulala nang matapos magsalita ang santo mula sa Jadetide Heavenly Mansion. Bukod sa pagkabigla, nakaramdam din sila ng inggit. Ang unang taong nakapasok sa pagoda ay ginantimpalaan ng langit. Ang kahirapan ng mga pagsusulit ay hindi lamang nabawasan ng 30%, kundi ginantimpalaan din siya ng karagdagang anting-anting. Nagawa ba ni Lord Meng na makapasok sa pagoda ng napakabilis dahil may pasukan malapit sa Jadetide Heavenly Mansion? Tanong ng isang tao. Umiling ang santo ng Jadetide Heavenly Mansion at sinabing, hindi. Mabilis na nakapasok ang aking nakababatang lolo sa pagoda dahil sa koneksyon ng Jadetide Heavenly Mansion kay Lord Darfield. Bago naging isang level 7 Supreme Powerhouse, si Lord Darfield ay isang tagapangalaga ng Golden Dragon Palace ng aming Jadetide Heavenly Mansion. Si Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace, ay humingi ng tulong kay Lord Darfield, umaasang papayagan ni Lord Darfield ang aking nakababatang lolo na makapasok sa pagoda sa pamamagitan ng pangunahing pasukan. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy sa pagsasalita ang santo ng Jadetide Heavenly Mansion, sigurado akong alam ninyong lahat na si Lord Berting ang Panginoon ni Lord Darfield. Dahil sa kanyang katapatan, kinausap ni Lord Darfield si Lord Berting at pinayagan ang aking nakababatang lolo na pumasok sa pagoda gamit ang pangunahing pasukan. Ang iba ay walang magawa ng marinig ang mga salitang ito, at sila rin ay naiinggit. Bakit napakaswerte ng Jadetide Heavenly Mansion na magkaroon ng koneksyon sa isang taong tulad ni Alvin?
Sa oras na ito, nagtanong ang santo ng Jade Tide Heavenly Mansion, sigurado akong narinig na ninyong lahat na sina Homer ng Sunbright World at Arthur ng Transcendence World ay matagumpay ding nakapasa sa mga pagsusulit sa Heaven Traversing Pagoda at nakuha ang Heaven Protection Talisman, tama ba? Maraming tao ang tumango. Oo. Ha, ipinagmalaki yan sa akin ni Homer. Paano ko hindi malalaman? Pagkatapos noon, nalaman nila na ang kahirapan ng mga pagsusulit ay nabawasan ng 20% at 10% para kina Arthur at Homer ayon sa pagkakabanggit bilang pangalawa at pangatlong taong pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Gayunpaman, hindi sila ginantimpalaan ng karagdagang Heaven Protection Talisman. Lalong nagselos at nanghinayang ang mga pinakamakapangyarihang tao. Hindi nabanggit ito ni Homer noong ipinagmamalaki niya ako. Kung nabawasan lang sana ng 10% ang kahirapan ng pagsusulit, sigurado akong magtatagumpay din ako. Sabi ng isang World Supreme Powerhouse mula sa Sunbright World. Ang lakas niya ay kapantay ni Homer, at mas mataas ang seniority niya kumpara kay Homer. Kung maglaban sila, hindi siya magiging dahado. Swerte rin sina Homer at Arthur. Kung alam ko lang ang tungkol sa mga bagay na ito, isinugol ko na sana ang buhay ko at sinubukang maging pangalawang taong papasok sa pagoda. Tiningnan ng santo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ang mga dismayadong makapangyarihang nasa harap niya at sinabing inalo sila, may isang taong mas nagsisisi kaysa sa inyong lahat. Nabalitaan ko mula sa aking nakababatang lolo na may nakasalubong siyang ibang tao, nakapantay niya, at pareho silang pumunta sa Heaven Traversing Pagoda ng magkasama. 4,586. Nasa masama ang loob ng puso si Randy. Medyo pamilyar ang taong iyon kay Lord Darfield. Nabalitaan kong pinayagan din siya ni Lord Darfield na makapasok sa Heaven Traversing Pagoda sa pamamagitan ng pangunahing pasukan pagkatapos niyang makausap si Lord Berting. Kung pumasok siya noong panahong iyon, maaaring siya ang una o pangalawang taong papasok sa pagoda. Tutal, si Arthur, ang pangalawang taong pumasok sa pagoda, ay pumasok lamang isang araw pagkatapos pumasok sa pagoda ang aking nakababatang lolo. Natural na nagulat ang grupo ng mga pinakamakapangyarihan. Sino ba ang malas na lalaking iyon? Hindi niya talaga nasunggaban ng isang gininto ang pagkakataon. Sino iyon? Sabihin mo sa amin para matawa kaming lahat. Samantala, bahagyang kumalma si Randy matapos ilabas ang kanyang pagkadismaya sa isang liblib na lugar malapit sa Asher Cloud Saint Sect. Huminga siya ng malalim bago bumalik sa Asher Cloud Saint Sect. Plano niyang patatagin ang kanyang kalooban ng ilang araw bago siya pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Pagdating niya, nakatanggap si Randy ng mensahe mula sa kanyang nakababatang pamangkin na si Landon. Tiyo kong nakababata, nabihag ko na si Lian Storm, at pabalik na ako sa sekta ngayon. Maituturing na nating tapos na ang gawaing ipinagkatiwala sa atin ni Lord Darfield. Gamit ito, makapagbibigay tayo ng paliwanag kay Lord Darfield kapag bumisita siya. Hindi nag-aksaya ng panahon si Landon para hanapin si Lian Storm. Nakaranas siya ng ilang pagsubok bago niya tuluyang natagpuan si Lian Storm pagkalipas ng halos isang buwan. Sige, sagot ni Randy, na parang pagod na pagod. Kasabay nito, naisip niya sa sarili, ang sama talaga ng tiyempo ng batang ito. Tutal, nagawa namang kumalma ni Randy pagkatapos ng matinding kahirapan, ngunit muling nag-ulo ang kanyang emosyon nang banggitin ni Landon si Alvin. Dati, pinayagan siya ni Alvin na makapasok sa Heaven Traversing Pagoda sa pamamagitan ng pangunahing pasukan. Kung hindi siya tumanggi noong panahong iyon, siya sana ang magiging pangalawang taong papasok sa pagoda at makakakuha ng 3 Heaven Protection Talisman. Talagang napuno siya ng panghihinayang. Handa si Randy na pumasok sa Heaven Traversing Pagoda at gawin ang lahat para makuha ang Heaven Protection Talisman. Gayunpaman, hindi siya masyadong kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang matuto ng marami hanggat maaari sa pagoda at maging pamilyar sa pagoda. Tutal, narinig niya na maraming tao, nakapantay niya o kahit na bahagyang mas malakas kaysa sa kanya, ang nabigong makakuha ng Heaven Protection Talisman. Kalimutan mo na. Ang nakaraan ay nakaraan na. Kailangan kong kumalma. Walang gamot sa pagsisisi. Kalimutan na natin ang bagay na ito, naisip ni Randy sa sarili upang aliwin ang sarili. Sa wakas ay nagawang kumalma muli ni Randy nang bigla siyang makatanggap ng maraming mensahe.
Matapos lumitaw ang mga alternatibong pasukan ng Heaven Traversing Pagoda, ang mga hadlang sa pagpapadala ng boses sa maraming teritoryo ay inalis na upang ang lahat ay madaling makapagbahagi ng impormasyon tungkol sa mga pasukan patungo sa Heavenly Traversing Pagoda. Dahil dito, nakakatanggap pa rin si Randy ng mga mensahe mula sa kanyang mga dating kaibigan sa labas ng teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect. Samantala, lalong dumilim ang ekspresyon ni Randy habang nakikinig sa mga mensahe. Matandang Hale, nabalitaan kong nagkaroon ka ng pagkakataong maging unang taong pumasok sa pagoda pero binigyan mo ng pagkakataon si Matandang Mold. Mukhang malaki talaga ang respeto mo sa mga nakatatanda mo. Little Hale, napakagaling mo talaga. Hindi mo man lang sinubukang pumasok muna sa pagoda at hinayaan mo si Old Mold na pumasok muna. Kung wala kang planong pumasok, dapat kinausap mo si Lord Darfield at binigyan ako ng pagkakataon. Kung gayon, ako ang magiging pangalawang taong papasok sa pagoda, hindi si Arthur. Randy, Matandang Angus, nagkamali ka talaga ngayon. Hindi ko akalain na hindi mo pinahahalagahan ang isang napakagandang pagkakataon. Nakakatawa talaga ito. Kung nagmadali ka lang, baka hindi si Old Mold ang unang taong papasok sa pagoda, at baka ikaw na ang naging ikatlong level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap. Madilim ang ekspresyon ni Randy, at may bahid ng pagkadismaya ang makikita sa kaibuturang kanyang mga mata. Tanging sina Alvin, Berting, at Henry lamang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Sa kanyang palagay, imposibleng mailabas ni na Alvin at Berting ang balita. Walang dodang si Henry ang salarin. Gustong-gusto ni Randy na sampelan si Henry. Gayunpaman, si Henry ay isa ng level 7 Supreme Powerhouse. Nilunok na lang niya ang galit bago siya nagpadala ng mensahe kay Henry. Matandang Mold, napakasama mo talaga. Kailangan mo bang sabihin sa lahat na hindi ko sinulit ang pagkakataon? Paano ko haharapin ang iba sa hinaharap? Matapos ang mahabang panahon, hindi pa rin sumasagot si Henry kay Randy. Napaisip siya sa sarili, wala ba siya sa outer boundary? O ang Jade Tide Heavenly Mansion ang naglagay muli ng mga harang? Pagkatapos noon, inutusan ni Randy ang kanyang nasasakupan na muling maglagay ng voice transmission barrier para harangan ang lahat ng mensaheng pumapasok. Bago pa man maibalik ang harang sa kanyang pwesto, nakatanggap pa siya ng ilan pang mensahe na nanunuya sa kanya. Bagamat karamihan sa mga ito ay walang masamang intensyon, labis pa rin siyang nalungkot. Mabuti na lang at bumalik ang kapayapaan matapos maisaaktibo ang harang. Matindi ang ekspresyon ni Randy habang sinasabi niya ito ng may pagngangalit, kapag nakapagtagumpay na ako, tuturuan ko ng leksyon ang matandang iyon. Ang lupain ng banal na alay sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, isa sa napakaraming mundo. Nakikinig si Mubay kay Alvin na nagsasalita tungkol sa limitless daw nang makatanggap siya ng mensahe. Nang hindi nakakakuha ng atensyon, tahimik siyang umalis. Bahagyang nag-aatubili ang makikita sa kanyang mga mata nang lumingon siya pabalik upang sumulyap kay Alvin. Pagkatapos umalis sa Divine Offering Land, mabilis na nagtungo si Mubay sa pasukan ng God-defying world. Nagpadala na ng mensahe ang bantay pinto kay Mubay matapos ipahayag ng bisita ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya sa bisita, Panginoong Meng, ito si Panginoong Mubay ng ating Diyos na sumusuway sa mundo. Bago sumagot si Henry, bahagyang yumuko si Mubay at bumati, binabati ni Mubay si Lord Meng. Kasabay nito, hindi maiwasan ni Mubay na magtaka tungkol sa layunin ng pagbisita ni Henry. Ngayong nakalusot na si Henry, naisip niya kung si Henry ba ay pumunta rito upang hamanin si Alvin o si Berting. Natatawang sabi ni Henry, Panginoon Dolan, hindi mo na kailangang maging formal. Nandito ako para ipahayag ang aking pasasalamat kina Brother Darfield at Brother Berting. Matapos maging isang level 7 Supreme Powerhouse, naibalik ang kumpiyansa ni Henry. Dahil dito, binago rin niya ang paraan ng pakikipag-usap niya kina Alvin at Berting. Nasa mundo ba sila ng mga sumusuway sa Diyos? Kung oo, kailangan kitang pahirapan para madala ako sa kanila, sabi ni Henry. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Mubay kina Alvin at Berting. Matapos makatanggap ng tugon mula sa dalawa, dinala niya si Henry sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. 4,587. Nang dumating sina Mubay at Henry, si Alvin ay nakikipag-usap pa rin sa grupo ng mga pinakamakapangyarihang tao mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Natigilan si Meng Hao.
Narinig niya si Alvin na nagsasalita tungkol sa Limitless daw, isa sa apat na daw ng langit at lupa. Pamilyar na pamilyar siya sa Limitless daw. Tutal, naunawaan niya ang Limitless daw. Bago siya pumasok sa Forbidden Realm, sa wakas ay hinayaan niyang makalusot ang kanyang Limitless daw, na matagal na niyang pinigilan. Sa oras na iyon, tinawag ng breakthrough ang Fatal Heavenly Tribulation. Kasunod nito, nalampasan niya ang Fatal Heavenly Tribulation at naging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Mahina ang boses na sinabi ni Mubay, ibinabahagi ni Lord Darfield ang kanyang kaalaman sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Nagpadala siya sa akin ng mensahe na nagsasabing aabutin ito ng mahigit isang araw bago siya matapos. Hiniling niya sa akin na mag-ayos muna ng matutuluyan mo. Kapag tapos na siya, bibisitahin kanila ni Lord Berting. Gusto ring makinig ni Lord Berting sa usapan ni Lord Darfield tungkol sa Limitless daw. Sa pagkakataong ito, sandaling tiningnan ni na Alvin at Berting si Henry at tumango rito. Ayos lang. Makikinig din ako kay Brother Darfield, nakangiting sabi ni Henry. Pagkatapos, may pag-aalinlangan niyang idinagdag, gayunpaman, naaalala kong narinig ko na ang daw ng langit at lupa na si Brother Darfield ay mahusay sa sword daw, tama ba? Bagamat nagsisimula pa lamang makinig si Henry, alam na niya na ang Limitless daw ni Alvin ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Natural lamang na siya ay nagulat at nalito. Oo, mahusay si Lord Darfield sa sword daw, tango ni Mubay, gayunpaman, hindi inaasahang mayroon ding mataas na pag-unawa si Lord Darfield sa Limitless daw. Hindi ibinunyag ni Mubay na si Alvin ay mahusay din sa Mastery daw. Tutal, si Henry ay hindi mula sa God-fying world. Ano? Lalong nagulat si Henry sa sagot ni Mubay. Alam niyang napakalalim ng pagkakaintindi ni Alvin sa sword daw. Ang ikinagulat niya ay ang malalim din na pagkakaintindi ni Alvin sa Limitless daw. Napakahalimaw. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa mga mata ni Henry habang lumingon siya kay Alvin. Gayunpaman, agad siyang natuon sa pakikinig kay Alvin nang matuklasan niyang malaki ang naitulong sa kanya ng mga salita ni Alvin. Lumipas ang mahigit isang araw sa isang kisap mata lamang. Nang sa wakas ay natapos na ni Alvin ang pagsasalita, hiniling ng lahat na sana ay mas mapakinggan pa nila siya. Natural lamang na hindi nila nakalimutang pasalamatan siya. Salamat po, Panginoong Darfield, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa amin. Salamat po, Panginoong Darfield, Lord Berting. Hindi agad umalis ang grupo ng mga pinakamakapangyarihang tao. Ang ilan sa kanila ay umalis nang makita nilang umalis na sina Alvin, Berting, at isang hindi pamilyar na matandang lalaki. Marami ang nanatili upang mag-usap. May isang taong tumingin sa likod ni Henry. Kumunat ang noo niya bago bigla siyang napasigaw, kilala ko siya. Siya si Henry. Ang santo mula sa Jade Tide Heavenly Mansion sa Sacred Lightning Realm ng Outer Boundary. Siya ang nabanggit sa kamakailang teksto sa langit. Siya ang ikatlong Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng Historical Gap. Ang ilan sa mga taong paalis na sana ay natigilan ng marinig ang mga salitang ito. Ang ilan sa kanila ay tumingin kay Mubay dahil alam nilang si Mubay ang nagdala kay Henry dito. Totoo iyon. Si Lord Meng iyon. Pumunta siya para hanapin sina Lord Darfield at Lord Berting, sabi ni Mubay. Natatawang sabi ng isang demi-saint, dahil hinanap ni Lord Meng ang dalawang Panginoon pagkatapos ng kanyang tagumpay, ipinapakita nito na mayroon siyang magandang relasyon sa dalawang Panginoon. Tiyak na mabuti ito para sa mundong sumusuway sa Diyos. Tunay nga, ito ay isang magandang bagay. Nanlaki ang mga mata ng maraming tao nang marinig ang mga salitang iyon. Sina Alvin, Berting, at Henry ay pumasok sa isang bulsa ng espasyo na nilikha ni Berting mula sa kanyang maliit na mundo. Iniwan niya ang bulsa ng espasyong ito dito sa lupang handog ng banal upang makabalik siya sa mundong sumusuway sa Diyos sa isang iglap kung may mangyari. Ang malayang espasyong nilikha ni Berting ay tila paraiso. Isang maliit na banal na puno ng buhay ang malusog na tumutubo sa gitna. May mga bundok at ilog, at sariwa ang hangin. Ang mga huni ng mga ibon ay umalangaw-ngaw ng malambing habang ang halimuyak ng mga bulaklak ay kumakalat sa hangin. Pumasok ang tatlo sa isang pavilion sa harap ng isang talon bago inimbitahan ni Berting sina Alvin at Henry na maupo sa tabi ng isang tea table.
Habang nagtitimpla ng tsaa si Berting, tinanong ni Alvin si Henry nang may mapang asar ng ngiti, pumunta ka ba para ipagmalaki na isa ka ng level 7 Supreme Powerhouse ngayon? Dati, napanood ni Alvin si Henry na pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Noong panahong iyon, iniisip niya kung matagumpay na makukuha ni Henry ang Heaven Protection Talisman. Inisip din niya kung makakatulong ang Heaven Protection Talisman kay Henry na makaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Hindi inaasahan, sa loob lamang ng mahigit isang buwan, hindi lamang nakuha ni Henry ang Heaven Protection Talisman, kundi matagumpay din niyang nalampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Siyempre hindi, sabi ni Henry habang umiiling at nakangiti. Pagkatapos, naging seryoso ang ekspresyon niya habang patuloy na sinasabi, pumunta ako rito para magpasalamat sa inyong dalawa. Hindi lang iyon, gusto ko ring ipahayag ang aking intensyon na suklian ang pabor sa inyong dalawa. Kung mayroon kayong kailangan ng tulong ko sa hinaharap, tiyak na hindi ako tatanggi hanggat kaya ko. Nagtinginan sina Alvin at Feng Ying na may halong pagtataka. Hindi nila inaasahan ito mula kay Henry. Sa kanilang palagay, wala silang ginawa para tulungan si Henry. Bukod dito, si Henry ay isa na ring level 7 Supreme Powerhouse, ngunit napakamapagkumbaba pa rin niya. Hindi na niya kailangang sabihin pa ang mga bagay na iyon. Matapos pag-usapan ang bagay na ito sa pamamagitan ng voice transmission, hindi pa rin nila ito maintindihan. Sa wakas, nagtanong si Alvin, wala kaming naitulong sa iyo. Kahit na hindi ka namin pinayagang makapasok sa pangunahing pasukan, maaari ka pa ring makapasok sa pagoda sa pamamagitan ng isa sa mga alternatibong pasukan. Hindi tama iyan. Nagtagumpay ako dahil pinayagan ninyo akong makapasok sa pangunahing pasukan, sabi ni Henry bago niya ikinwento ang nangyari kina Alvin at Berting. Pagkatapos noon, bumantong hininga siya, kung wala ang pang-apat na anting-anting, malabong makaligtas ako sa Fatal Heavenly Tribulation. Kung wala ito, sa pinakamarami, wala pang 10% ang tsansa kung mabuhay. Natigilan sina Alvin at Berting. Hindi nila inaasahan na ang kanilang casual na desisyon na payagan si Henry na makapasok sa Heaven Traversing Pagoda sa pamamagitan ng pangunahing pasukan ay haantong sa ganito. Labag sa kanilang inaasahan na ang unang taong papasok sa Heaven Traversing Pagoda ay magkakaroon ng ganitong mga gantimpala. Talagang hindi inaasahan. Nabawasan ba ang kahirapan ng 30%? Hindi lang iyon, ang pinakanakakagulat pa ay bukod sa tatlong anting-anting, gagantimpalaan ka rin ng isa pa pagkatapos mong matagumpay na makapasa sa mga pagsusulit. Pasensya na sa abala. Maraming salamat. 4,588. Pag-aaway. Dahil ang unang taong pumasok sa Heaven Traversing Pagoda ay ginantimpalaan, malamang na ginantimpalaan din ang pangalawang tao, tama ba? Malakas na haka-haka ni Berting habang nakatingin kay Alvin. Sa sandaling ito, may naisip si Alvin, at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Naisip niya si Randy, ang santo ng Asher Cloud Saint Sect. Noon, si Randy ay pumunta sa Heaven Traversing Pagoda kasama si Henry. Nang panahong iyon, sinabi niya kay Randy na maaari rin niyang gamitin ang pangunahing pasukan ng Heaven Traversing Pagoda, ngunit sinabi ni Randy na wala pa siyang planong pumasok sa pagoda. Samantala, sinabi ni Henry kay Berting, oo nga. Ginantimpalaan din ang pangalawang tao. Sinabi ni Henry kay Berting na binisita siya nina Homer at Arthur mula sa tatlong mataas na mundo bago niya sinabi, ang dalawa ang pangalawa at pangatlong taong pumasok sa pagoda. Ang pangalawang taong pumasok ay si Arthur, at bilang gantimpala, ang kahirapan ng mga pagsusulit ay nabawasan ng 20%. Para kay Homer na pumasok sa pangatlo, ang kahirapan ng mga pagsusulit ay nabawasan ng 10%. Gayunpaman, pagkatapos makapasa sa mga pagsusulit, hindi sila ginantimpalaan ng karagdagang Heaven Protection Talisman. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Henry sa pagsasabing, batay sa mga gantimpalang natanggap naming tatlo, sa palagay ko ay hindi gagantimpalaan ang pang-apat na tao. Nagpatuloy sina Alvin at Berting sa pakikinig kay Henry. Hindi madali ang mga pagsusulit sa pagoda. Nang makausap ko si Homer, sinabi rin niya na napakahirap niyang makapasa sa mga pagsusulit. Para naman kay Arthur, medyo mas madali para sa kanya ang mga pagsusulit. Tutal, 10% lang ang kalamangan niya kumpara kay Homer.
Nalaman din nina Alvin at Berting mula kay Henry na sa pagkakaalam niya, silang tatlo lamang ang matagumpay na nakakuha ng Heaven Protection Talisman sa ngayon. Sina Homer at Henry ay mula sa Myriad Worlds, at si Henry lamang ang mula sa Outer Boundary na nakakuha ng Heaven Protection Talisman sa ngayon. Sa anumang kaso, nais kitang batiin, matandang mold, sabi ni Alvin habang itinataas ang kanyang tasa ng tsaa at inihaw kay Henry ng tsaa kapalit ng alak. Mula ngayon, ikaw na ang magiging pinakamalakas na tao sa Outer Boundary. Itinaas din ni Henry ang kanyang tasa ng tsaa at tumawa bago niya sinabi ng may pagkukunwari, pansamantala lamang ito. Alam ko ang limitasyon ng aking lakas. Mayroon pa ring mga 100 tao na kapantay ko noon sa Outer Boundary. Kapag nakalusot sila, hindi ako lubos na sigurado kung matatalo ko sila. Nagpatuloy sa pag-uusap ang tatlo ng ilang sandali bago ibinahagi ni Henry ang pangalawang dahilan ng kanyang pagbisita. Matapos kong malampasan ito, pakiramdam ko ay wala akong kapantay. Sa kasalukuyan, tunay akong walang kapantay sa Outer Boundary. Nang maisip ko kayong dalawa, nasa sabik akong makipag-sparring. Bukod sa pagpapasalamat sa inyong dalawa, pumunta rin ako para makipag-sparring sa inyong dalawa. Ano sa palagay ninyo? Tanong ni Henry nang may nagniningning na mga mata. Oh! Tanong ni Alvin, bahagyang nagulat, matandang mold, mukhang tiwala ka sa lakas mo. Hamanin mo ba kaming dalawa ng sabay-sabay? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, labis na natakot si Henry kaya't iniluwa niya ang tsaa sa kanyang bibig. Mabilis na tumugon si Berting at sinipsip ang tsaa para hindi ito mapunta sa kanya at kay Alvin. May bahid ng pagtatampo na sabi ni Henry, kailan ko sinabing gusto kong hamanin kayong dalawa ng sabay. Natural lang na plano kong makipag-sparring sa inyo ng hiwalay. Bagamat kakalusot lang ni Henry, tiwala siyang hindi siya mas mahina kaysa kina Alvin at Berting. Gayunpaman, ang pakikipaglaban sa kanilang dalawa ng sabay ay isang kalokohan lamang. Wala siyang kumpiyansa na makipaglaban sa kanilang dalawa ng sabay. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, tumingin siya kay Berting at nagtanong, Guro, gusto mo bang labanan si Henry o ako ang mauna? Mauna na ako, sabi ni Berting habang tumatayo. Bahagya siyang ngumiti bago nagpatuloy sa pagsasalita kay Henry, matandang mold, matagal na akong nalampasan ng aking disipulo. Kung hindi mo ako matatalo, hindi mo na kailangang sayangin ang iyong oras sa pakikipaglaban sa kanya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Henry nang marinig ang mga salitang ito. Gayunpaman, nang maalala niya ang malalim na pag-unawa ni Alvin sa Sword daw at Limitless daw, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Berting. Pagkatapos, sinabi niya, gayunpaman, gusto ko pa rin siyang makipaglaban. Tutal, kahit matalo ako, nakikita ko man lang ang pagitan namin. Sa loob ng halos 10,000 taon, hindi nakipaglaban si Henry kahit kanino. Abala siya sa pagpapagaling ng kanyang mga pinsala at paghahanda para sa susunod na Heavenly Tribulation. Ngayong nakaligtas na siya sa Fatal Heavenly Tribulation matapos makapasok sa Forbidden Realm at maging isang Level 7 Supreme Powerhouse, walang duda na makakaligtas pa siya sa susunod niyang minsan sa 10,000 taong Heavenly Tribulation. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang mabuhay ng 10,000 taon o kahit 100,000 taon. Matandang mold, maglaban tayo, sabi ni Berting. Sabik na sabik din siyang labanan si Henry Mold. Nagboluntaryo siyang mauna dahil nag-aalala siyang baka hindi na kaya ni Henry ang makipaglaban pagkatapos niyang unang labanan si Alvin. Hindi na siya makapaghintay na labanan si Henry. Tutal, nang makipaglaban siya kay Alvin, tuluyan siyang natalo ni Alvin. Hindi ito nakakagulat dahil hindi lamang mahusay si Alvin sa Sword daw, kundi mahusay din si Alvin sa Mastery daw at Limitless daw. Hindi tulad ng mga batas kung saan isa lamang batas ang maaaring gamitin sa isang pagkakataon, ang 4 na daw ng langit at lupa ay walang ganitong paghihigpit. Kasama ang doppelganger ng batas, mas nakakatakot ang lakas ni Alvin. Tulad ni Alvin, kayang gamitin din ng kanyang doppelganger ang Sword daw, Mastery daw, at Limitless daw. Paano niya magagawang matalo si Alvin? Umalis sila sa malayang espasyo para makipag-sparring upang maiwasan ang pinsala sa espasyo, na bahagi ng maliit na mundo ni Berting, at nakahanap ng isang abandonadong espasyo para sa sparring.
Pagkatapos, pinanood ni Alvin ang kanyang Panginoon at si Henry na naglaban. Boom! Isang malakas na kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng manguna si Henry at unang sumalakay. Para siyang isang mabangis na halimaw habang sumusugod patungo kay Berting. Ang mga tunog ng pagsabog ay umalangaw-ngaw sa kanyang likuran habang ang kidlat ay kumikislap sa kalangitan. 4,589. Ang nawawalan ng pag-asa na si Henry. Mabilis na ginamit ni Henry ang kanyang bloodline power at sikretong teknik. Isang mapula-pulang translucent na figure ang lumabas mula sa kanyang katawan at naglaho ng kasing bilis ng paglitaw nito. Kasunod nito, ang kanyang katawan ay lumaki at naging napakalaking proporsyon, nakahawig ng translucent na figure mula kanina. Siya ay naging isang higanti na naglalabas ng pulang ilaw. Bukod doon, ang hangin sa paligid niya ay naging nagyelo. Batay dito, makikita na nauunawaan niya ang batas ng yelo. Para siyang isang higanteng nagyelo sa sandaling ito. Ibinaba ni Henry ang kanyang napakalaking kamay kay Berting. Para bang isang madilim na anino ang bumabalot sa buong mundo. Bumagsak ang kanyang kamay na parang balak niyang durugin si Berting na parang isang kulisap. Mukhang napakaliit ni Berting kung ikukumpara. Sa katunayan, mas maliit pa siya kaysa sa isa sa mga daliri ni Henry. Patuloy na bumaba ang temperatura sa paligid. Mabilis na kumalat ang nakapangangilabot na lamig sa hangin, tila sinusubukang i-freeze ang lahat. Kahit ang mga luha sa espasyo ay tila mas mabagal na naghihilom sa sandaling ito. Nang malapit ng dumapo ang kamay kay Berting, biglang nawala si Berting sa ere. Para bang ginamit niya ang teleportation profundity mula sa batas ng kalawakan. Gayunpaman, imposibleng gamitin ng kahit ang pinakamahuhusay na gumagamit ng batas ng kalawakan ang teleportation profundity ng mas maaga dahil sa magulong kalawakan. Ang ginawa niya ay ginamit ang batas ng oras upang pabagalin at ihinto ang oras ng panandalian. Sinamantala niya ang oras at umiwas ng malapit nang lumapag si Henry. Hindi nakakagulat, sina Henry at Alvin, na hindi ginamit ang kanyang banal na kamalayan, ay nahuli na hindi handa sa teknik na ito. Ang batas ng panahon. Mabilis na umatras si Henry ng medyo malayo matapos hindi tumama ang kanyang atake. Kasabay nito, isang nakakabahalang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. May pakiramdam siya na susundan ito ni Berting ng isang atake. Swoosh! Gaya ng inaasahan, sa sandaling umatras si Henry, isang sinag ng espada na tila kayang tumagos sa oras at espasyo ang sumulpa at patungo sa kanyang kinatatayuan. Ilang sandali lang ang nakalipas. Isang mahabang punit ang agad na lumitaw sa espasyo. Kahit sa malayo, ramdam na ramdam ang nakakatakot na layuning pumatay ng sinag ng espada. Bagamat hindi sana nahati sa dalawa si Henry, kung hindi siya umatras ng mas maaga, nasaktan sana siya. Hindi na ako magpipigil pa, mahinahong sabi ni Berting habang ang kanyang mga doppelganger mula sa mga batas ay sunod-sunod na lumilitaw. Bagamat ang kanyang iba pang mga doppelganger ay mas mababa kaysa sa kanyang doppelganger mula sa batas ng panahon, lahat sila ay kayang gumamit ng sword daw sa ikapitong yugto. Sa kabila ng paggamit ng kanyang limitless daw at kapangyarihan ng kanyang bloodline para maging isang higanti, si Henry ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon sa ilalim ng atake ni Berting at ng kanyang mga doppelganger. Kahit na ito ay isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan, sigurado siyang makaka-address siya kahit hindi siya manalo. Gayunpaman, kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, alam niyang mamamatay siya kung ito ay isang seryosong laban. Pagkaraan ng maikling sandali, bumaantong hininga si Henry, "Wala akong laban sa iyo." Hindi rin maitago ni Henry ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Malinaw na nahihirapan siyang tanggapin ang kinalabasan. Si Berting ay isa lamang hindi kilalang intermediate supreme god kamakailan lamang. Sumikat siya nang makapasok siya sa Forbidden Realm at malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation bago siya naging isang level 7 supreme powerhouse. Sa palagay ni Henry, malamang na walang matibay na pundasyon si Berting. Medyo tiwala siya na kahit hindi niya lubusang matalo si Berting, siya pa rin ang mananalo. Ang resulta ay higit pa sa kanyang inaasahan. Mayaman ang karanasan ni Berting sa pakikipaglaban at hindi siya nakahihigit kay Henry.
Bukod pa riyan, nalampasan ng batas ng panahon ni Berting ang kanyang batas ng yelo, na nagpapakita ng higit na kahusayan ng apat na kataas-taasang batas. Bagamat taglay niya ang kapangyarihan ng bloodline, nabawi ni Berting ang kalamangang iyon gamit ang kanyang mga doppelganger. Kahit na ang mga doppelganger ay hindi kasing lakas ni Berting, hindi sila dapat maliitin. Kahit na taglay niya ang kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya sila pinanggahasan na maliitin. Matapos aminin ni Henry ang pagkatalo, bahagyang ngumiti si Berting at tumango, napakagandang laban yan. Kasabay nito, naramdaman ni Berting na bumalik na ang kanyang kumpiyansa, na dating winasak ng kanyang disipulo. Hindi siya nabahala na natalo siya ng kanyang disipulo, ngunit naapektuhan pa rin ang kanyang kumpiyansa. Mabuti na lang at tila bumalik na ang kanyang kumpiyansa matapos niyang talunin si Henry. Naisip pa niya na kung sakaling lumitaw ang iba pang level 7 supreme powerhouses, maaaring hindi sila ang makakatapat niya. Tulad ng inaasahan sa Panginoon ni Alvin. Kahanga-hanga ang iyong lakas, sabi ni Henry. Pagkatapos, bumantong hininga siya bago lumingon at sinabi kay Alvin, hindi ako nagdududa na mas malakas ka kaysa sa iyong Panginoon, ngunit gusto ko pa ring makipaglaban sa iyo upang makita ang pagkakaiba sa ating lakas. Bigyan mo ako ng kaunting oras upang mabawi ang aking enerhiya bago ako makipaglaban sa iyo. Huwag kang magpigil at umatake ka ng buong lakas. Gusto kong makita kung gaano katagal ako makakalaban sa iyo. Sa paningin ni Henry, mas nakakatakot pa si Alvin kaysa dati. Hindi lang nasa ikapitong yugto ang sword daw ni Alvin, kundi tila nasa ikapitong yugto na rin ang kanyang limitless daw. Kahit papaano, nasa ika-6 na yugto na ang kanyang limitless daw. Alam niya na kung gagamitin ni Alvin ang dalawang daw, hindi siya magtatagal sa laban. Matapos gumaling si Henry at makipaglaban kay Alvin, natuklasan niya na tama ang kanyang haka-haka. Talagang natalo siya. Natulala siya habang nagpapalam kina Alvin at Berting dahil hindi siya nakabawi ng matagal. Kasabay nito, naisip niya kung maituturing bang tao si Alvin dahil sa kanyang lakas. Samantala, si Berting ay tumingin ng may simpatiya sa nalulungkot na si Henry. Pagkatapos, umiling siya at sinabi kay Alvin ng may ngiti sa mukha, "Little Alvin, hindi mo ba iniisip na masyado mo siyang pinagmalupitin? Kahit ano paman, miyembro ka pa rin ng Jade Tide Heavenly Mansion, tama ba?" Napakamot si Alvin sa kanyang ulo at nahihiyang ngumiti. Sinabihan niya akong huwag magpigil, di ba? Bumantong hininga si Berting at sinabing, hindi ko inaasahan na magpipigil ka ng ganito noong nag-away tayo dati. Pagkatapos sabihin iyon, umupo si Berting nang nakakross ang mga paa at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, isang sinag ng espada ang lumabas mula sa kanyang katawan. Umikot ito sa paligid niya sa salit-salit na bilis, humihinto at gumagalaw muli ng paminsan-minsan. Dahil sa pakiramdam na natalo, gusto niyang ipagpatuloy ang pag-unawa sa sword daw, umaasang uunlad upang maabyutin niya ang kanyang disipulo. Nang makita ito, ngumiti lamang si Alvin ng alanganin bago siya umalis. Dapat gumaling agad si Kelly, di ba? Kamakailan lamang, pinagmamasdan ni Alvin si Kelly, na nagpapagaling sa kanyang maliit na mundo. Nararamdaman niyang bumubuti ang kalagayan nito, at tila hindi magtatagal at magkakamalay na naman ito. Sino kaya ang susunod na level 7 Supreme Powerhouse? Tanong ni Alvin ng malakas. Medyo interesado siya rito. Matapos makinig sa mga salita ni Henry, hindi naging mahirap para kay Alvin na hulaan na ang lahat ng level 6 Supreme Powerhouses sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary ay tiyak na naghanda na. Sa kanyang palagay, hindi problema para sa kanila na makuha ang Heaven Protection Talisman. Pinag-isipan niya na kahit kalahati ng mga taong ito ay matagumpay na malalampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. 4,570. Sa sandaling ito, bahagya ng inaabangan ni Alvin ang paglitaw ng mas maraming level 7 Supreme Powerhouses sa mundo. Dahil dyan, hindi na niya kailangang harapin ang kalungkutan ng pagtayo sa tuktok. Inisip din ni Alvin kung ano ang susunod na gagawin ng mahiwagang langit. Noong nakaraan, walang anumang paggalaw ang langit dahil walang mga level 7 Supreme Powerhouses pagkatapos ng puwang sa kasaysayan. Gayunpaman, ipinakilala ng langit ang sarili nito pagkatapos niyang malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation.
Lumitaw ang teksto ng langit na nagpapahayag ng kanyang ginawa sa mundo. Bago ito, hindi niya o ng grupo ng mga matatanda mula sa God-defying world ang tungkol sa langit na namamagitan sa ganitong paraan. Natural lamang, ang langit ay maaari lamang makialam ng hindi direkta. Noong wala pang level 7 supreme powerhouses, hindi nilikha ng langit Heaven Traversing Pagoda para ibigay ang Heaven Protection Talisman. Lumilitaw lamang ang mga bagay na iyon pagkatapos naming maging level 7 supreme powerhouses ni Master. Malinaw na tina-target tayo ng langit. Ayon sa mga alaala ng Void Elder, hindi direktang maaaring atakihin ng langit ang isang tao. Makatuwiran para sa langit na targetin tayo gamit ang pamamaraang ito. Gayunpaman, maaari ba itong maging isang pagkakataon lamang? Paano kung ang paglitaw ng Heaven Traversing Pagoda ay hindi sinasadya? Paano kung ang paglitaw nito ay na-trigger ng paglitaw ng unang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap? Mayroon ba talagang ganitong pagkakataon? Batay sa kung gaano kinasusuklaman ng Void Elder ang langit, mas naniniwala si Alvin na siya at ang kanyang Panginoon ang tina-target ng langit. Naniniwala siyang sadyang nilikha ng langit ang Heaven Traversing Pagoda. Kahit ano paman, hindi ako natatakot. Haharapin ko ang lahat kahit anong mangyari, sabi ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon at bagsik. Noong nakaraan, noong siya ay mahina, hindi siya kailanman natakot. Patuloy siyang sumulong at nalampasan ang maraming balakid at mga sitwasyon na nagdudulot ng buhay kamatayan bago niya tuluyang narating ang tugatog. Hindi niya hinayaan na madaig siya ng mga kahirapan, at hindi siya nanghina. Ngayon na nakatayo na siya sa tugatog, natural na mas lalo siyang walang takot. Bukod pa rito, mayroon akong mga alaala ng Void Elder. Gamit ang mga ito, marami akong matututunan sa maikling panahon. Hindi magtatagal at maaabutan ko siya at maging isang level 9 Supreme Powerhouse. Maaari ko pang makapasok sa mahiwagang kaharian na pinag-iisipan ni Void Elder at magkaroon ng kapangyarihang labanan ang langit. Iniisip ko kung anong uri ng kaharian ang makapagbibigay sa isang tao ng lakas na makipagsabayan sa langit. Hindi nakakagulat na mausisa si Alvin tungkol sa mahiwagang kaharian sa mga alaala ng Void Elder na maaaring magbigay ng lakas na maihahambing sa langit. Alam din niya na haka-haka lamang ito, ngunit hindi pa rin niya maiwasang abangan ito. Sa Asher Cloud Saint Sect sa Outer Boundary. Landon, dahil nandito ka na, iiwan ko na sa iyo ang sekta gaya ng dati, seryosong sabi ni Randy kay Landon, nakakabalik lang kay Leon Storm, dumarating na si Lord Darfield. Kung hindi pa ako nakakabalik mula sa Heaven Traversing Pagoda, tanggapin mo siya para sa akin, at ibigay sa kanya sina Leon Storm at Jayan Han. Tumanggaw si Landon bilang pagsang-ayon. Pagkatapos noon, umalis si Randy patungo sa pinakamalapit na pasukan patungo sa Heaven Traversing Pagoda. Hindi na talaga siya makapaghintay. Noong una, plano niyang magmadali, ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga bagay na hindi niya nasaksihan, labis siyang nadidismaya. Sa huli, nagpasya siyang pumasok muna sa Heaven Traversing Pagoda. Kahit na hindi niya makuha ang Heaven Protection Talisman sa kanyang unang pagsubok, makakaipon pa rin siya ng karanasan. Sandali na lang bago niya makuha ang Heaven Protection Talisman. Sa panahong iyon, magiging isang level 7 Supreme Powerhouse din siya tulad ni Henry mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Dati, narinig ni Randy mula sa mga nakapasok na sa Heaven Traversing Pagoda na ang ilang mga tao ay nanatili sa pagoda ng kalahating buwan at ang ilan ay nanatili ng higit sa isang buwan. Sina Homer at Arthur, na matagumpay na nakakuha ng Heaven Protection Talisman, ay nanatili sa pagoda ng wala pang isang buwan. Ang pagpasa sa mga pagsusulit sa Heaven Traversing Pagoda ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng isang tao kundi pati na rin sa kahusayan. Kung ang isang tao ay mahusay, mas kaunting enerhiya ang mauubos. Kung mas kaunting enerhiya ang mauubos, mas makakayanan niya ang mga susunod na pagsusulit. Ito ay sentido komon. Plano ni Randy na magdahan-dahan at manatili roon ng mahigit isang buwan, ngunit sino ang mag-aakala na mapipilitin siyang lumabas pagkatapos ng 21 araw. Dumura siya ng dugo. Namumutla ang mukha niya, at baka sa mga mata niya ang takot sa sandaling iyon. Napakahirap talaga ng mga pagsusulit. Kaya ko namang harapin ang mga pagsusulit kung nasa peak ako, pero naubos na ako ng mga naunang pagsusulit.
Pinagnilayan ni Randy ang kanyang karanasan at bumaantong hininga. Pakiramdam niya ay nasobrahan ang kanyang enerhiya sa bawat pagsubok. Kapag pumasok ako ulit, kailangan kong maging mas mahusay at makatipid ng enerhiya. Gagamutin ko muna ang mga pinsala ko bago pumasok ulit. Tiyak na makukuha ko ang Heaven Protection Talisman. Sa pinakamatagal, kailangan kong pumasok sa pagoda ng ilang beses. Nasugatan na ngayon si Randy at mahina sa mga atake. Bagamat marami siyang kaibigan sa outer boundary, marami rin siyang kaaway. Hindi alam ng maraming tao na nakapasok na siya sa Heaven Traversing Pagoda dati, ngunit kailangan pa rin niyang magbantay laban sa kanyang mga kaaway. Dahil dito, nagpadala siya ng mensahe kay Landen upang samahan siya pabalik sa Azure Cloud Saint Sect. Sa paglalakbay, walang naramdamang mali si Landen kay Randy dahil ginamit na nito ang kanyang banal na kamalayan. Gayunpaman, nang makarating sila at binawi ni Randy ang kanyang banal na kamalayan, napabuntong hininga siya sa gulat. Bakit ka ba nasugatan ng husto? Hindi ko maiwasan. Ito ang unang beses na makakapasok ako sa pagoda, sabi ni Randy na walang magawa bago niya ikinwento ang kanyang karanasan sa Heaven Traversing Pagoda. Hindi ako sigurado kung makakaranas ka rin ng mga pagsubok na naranasan ko kapag pumasok ka sa pagoda, pero tiyak na makakatulong sa iyo na matuto mula sa karanasan. Maaaring makatulong ito sa iyo na maiwasan ang ilang problema sa hinaharap, sabi ni Randy. Nakinig ng mabuti si Landen, takot na baka may makaligtaan siyang detalye. 4,571. Nasaan si Randy? Nang maharap sa tanong ni Alvin, mapait na ngumiti si Landen at sumagot, nang pumasok ang nakababatang tiyuhin sa Heaven Traversing Pagoda, nasugatan siya. Nagpapagaling na siya ngayon. Gayunpaman, sinabihan niya akong ipatawag kung gusto mo siyang makita, Lord Darfield. Nang marinig ito, bumulong si Alvin ng malalim, pumasok siya sa pagoda. Hindi ba't sinabi niyang hindi muna siya papasok nang pumunta siya sa pagoda kasama si Old Mold mula sa Jade Tide Heavenly Mansion? Bakit bigla siyang nagbago ng isip? Napangiti ng mapait si Landen nang marinig ang mga salitang ito. Alam niya kung gaano pinagsisisihan ni Randy ang hindi pagpasok sa Heaven Traversing Pagoda noong panahong iyon. Panginoon Darfield, nang marinig ng aking nakababatang tiyuhin na ang unang 3 taong papasok sa pagoda ay ginantimpalaan ng langit sa pamamagitan ng pagbawas ng kahirapan ng mga pagsusulit, siya ay napuno ng panghihinayang. Dahil sa pagkadismaya, nagpasya siyang pumasok sa pagoda. Umiling si Alvin at nakangiting sinabi, naiintindihan ko. Hindi naman siya masisisi. Tutal, hindi naman inanunsyo ng langit na ang unang 3 taong papasok sa pagoda ay gagantimpalaan. Hindi na kailangang ipatawag siya. Pumunta lang ako para sa 2 taong iyon. Nahuli mo na ba sila? Oo. Dadalhin ko sila rito ngayon, sabi ni Landen bago siya umalis. Sa loob lamang ng maikling sandali, bumalik si Landen kasama ang 2 tao, na mukhang napakahina. Malinaw na sila ay malubhang nasugatan. Ang 2 taong ito ay sina Jian Han at Lian Stormcheng, ang 2 demi-saint na tumulong sa demi-saint mula sa angkan ng Fuller na patayin si Nicole. Sadyang sinaktan sila ng Azure Cloud Saint Sect para mas madali para sa demi-saint ng sect na bantayan sila at pigilan sa pagtakas. Si Landen, bilang isa sa 2 saint ng Azure Cloud Saint Sect, ay natural na hindi magmamataas para bantayan silang 2 sa lahat ng oras. Panginoong Darfield. Lumuhad sina Jian Han at Lian Storm nang makita nila si Alvin, nanginginig ng malakas habang nagsasalita. Panginoong Darfield, inaamin ko ang aking pagkakasala. Pakiusap, huwag mo akong pabayaan. Nangangako akong maglilingkod sa iyo habang buhay kung magpapakita ka ng awa. Panginoong Darfield, iligtas mo po ang buhay ko. Nangangako akong maglilingkod sa iyo na parang isang alipin, at susundin kita sa lahat ng bagay sa hinaharap. Wala nang gana ang 2. Ito na lang ang tanging magagawa nila para masiguro ang kanilang kaligtasan. Same time silang nanalangin na sana'y makita ng taong nasa harap nila ang halaga nila at iligtas sila. Samantala, ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan nang marinig niya ang kanilang mga salita. Sa kanyang kasalukuyang lakas, lalo na ang pagiging demi-saint, kahit ang mga saint ay handang maglingkod sa kanya. Hindi niya sinayang ang oras at mabilis na kinuha ang kanilang mga buhay.
Kusang nawasak ang mga singsing na pangkalawakan ng dalawa pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Bagamat maaaring pilitin sila ni Alvin na alisin ang kanilang pagmamayari sa mga singsing bago sila mamatay, hindi niya ito inabala. Sa palagay niya ay wala silang anumang halaga sa kanilang mga singsing pangkalawakan. Pagkatapos ng kanilang pagkamatay, dalawang Supreme Powerhouse Divinities lamang ang naiwan ng dalawa, na mabilis na kinuha ni Alvin. Bago umalis, sumulyap si Alvin kay Landon at sinabing, sa hinaharap, alagaan mo ang angkan ng Darfield. Kung wala ang isang Demi-Saint, tiyak na nahirapan ang angkan ng Darfield. Gayunpaman, kung paprotektahan ng Azure Cloud Saint Sect ang angkan, tiyak na uunlad ang angkan tulad noong nabubuhay pa si Darfield Yowei. Alam ni Alvin na ang Jade Tide Heavenly Mansion ay mag-aalaga rin sa angkan ng Darfield. Gayunpaman, gusto niyang maging mas maayos ang angkan kaya hiniling niya kay Landon na pangalagaan din ang angkan ng Darfield. Opo, Panginoong Darfield, magalang na sagot ni Landon. Pagkatapos, sinabi niya, hindi pa katagalan, inutusan namin ang aking nakababatang tiyuhin ang aming mga nasasakupan na pangalagaan ng mabuti ang angkan ng Darfield sa teritoryo ng Jade Tide Heavenly Mansion. Sa katunayan, personal kong binisita ang angkan ng Darfield at sinabihan silang hanapin ako sa Azure Cloud Saint Sect kung kailangan nila ng tulong sa hinaharap. Natural lamang na hindi palalampasan ni Landon ang pagkakataong makuha ang pabor ni Alvin. Bagamat wala ang angkan ng Darfield sa teritoryo ng Azure Cloud Saint Sect, handa siyang tumulong sa angkan ng Darfield. Sa katunayan, plano niyang imbitahan ang angkan ng Darfield na lumipat sa teritoryo ng Azure Cloud Saint Sect. Handa ang sekta na tulungan ang angkan ng Darfield na maging mas maluwalhati kaysa dati. Sige. Kung maganda ang gagawin mo, tiyak na gagantimpalaan ka sa hinaharap, tango ni Alvin. Nang marinig ito, lalong lumawak ang ngiti ni Landon. Ito mismo ang gusto niya. Ang isang pangakong tulad niyan mula sa isang level 7 Supreme Powerhouse ay maituturing na isang anting-anting na nagil iligtas buhay. Alam ni Landon na parami ng parami ang mga Saint at World Supreme Powerhouse na makakakuha ng Heaven Protection Talisman sa Heaven Traversing Pagoda ngayong maraming pasukan na ang lumitaw. Sa hinaharap, magkakaroon din ng mas maraming level 7 Supreme Powerhouse. Alam ni Landon na mas mahina si Randy kaysa kay Henry mula sa Jade Tide Heavenly Mansion. Kahit na matagumpay na makuha ni Randy ang Heaven Protection Talisman, hindi pa rin maglalakas loob si Randy na harapin ang Fatal Heavenly Tribulation ng walang ingat. Sa kasalukuyan, ang Azure Cloud Saint Sect, isang puwersang may ranggong santo, ay mayroon pa ring mataas na katayuan sa outer boundary. Tutal, iisa lamang ang level 7 Supreme Powerhouse mula sa outer boundary. Gayunpaman, habang parami ng parami ang level 7 Supreme Powerhouse na lumilitaw, ang katayuan ng sekta ay lalong bababa. Sino ang mag-aakala kung ang sekta ay magiging target sa oras na iyon? Dahil dito, kapaki-pakinabang para sa sekta na magkaroon ng magandang relasyon kay Alvin. Matapos umalis sa Azure Cloud Saint Sect, hindi nagmamadali si Alvin na bumalik sa God-defying world. Sa halip, binalikan niya ang kanyang mga yapot pabalik sa Crimson Demon Ridge kung saan siya unang nakarating noong dumating siya sa outer boundary. Maraming tao ang tumulong sa kanya sa daan, at mayroon ding mga tuma-target sa kanya. Ngayong mayroon na siyang lakas, gagantihan niya ang kabaitan at maghihiganti ng naaayon. Nagulat ang mga taong nakakakilala kay Alvin noon nang malaman nilang si Alvin ang pangalawang level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap na nabanggit sa makalangit na teksto. Bagamat pinaghihinalaan na nila ito, gulat pa rin sila. Hindi na kailangang sabihin, ang mga tumulong kay Alvin ay natural na natuwa. Sa kabaligtaran, ang mga may galit kay Alvin ay nawala ng pag-asa. Pinagsisihan nila ang pagkakasala sa kanya noon. Mas pinagsisihan pa nila na hindi nila siya pinatay noon. Gumugol si Alvin ng ilang oras sa pakikitungo sa mga taong iyon. Nang sa wakas ay natapos na siya, bumalik siya sa Jade Tide Heavenly Mansion. 4,572. Ang Darfield clan ng Jade Tide sa langit. Sa mansyon ng langit na may Jade Tide. Maestro ng palasyo. Nakilala ni Alvin si Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace.
Ngumiti siya at binati si Cyrus bago binati si Kenny, na nakatayo sa likuran ni Cyrus. Si Kenny ay direktang disipulo ni Cyrus. "Kenny, ang tagal nating hindi nagkita," sabi ni Alvin nang nakangiti at tumango. Nang unang dumating si Alvin sa Jade Tide Heavenly Mansion, tinanggap at inalagaan siya ni Kenny. Mas tahimik na ngayon si Kenny. Tutal, hindi na si Alvin ang dating kataas-taasang Diyos na kilala niya. Mas malakas na ngayon si Alvin kaysa sa kanyang amo na kanyang hinahangaan. Sinundan niya ang halimbawa ng kanyang amo at magalang na yumuko habang sinasabing, "Pagbati, Panginoong Darfield. Maestro ng palasyo, kayo ni Kenny ay matagal ko nang kakilala. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin," sabi ni Alvin habang umiiling. Pagkatapos, nang walang paligoy-ligoy, nagtanong siya, "Maestro ng palasyo, mayroon ka bang anumang nais? Kung gusto mong maging pinuno ng Jade Tide Heavenly Mansion, kakausapin ko si Old Mold tungkol dito. Sigurado akong hindi siya tatanggi." Ngumiti si Cyrus nang may bahid ng kawalan ng magawa ng marinig ang mga salitang ito. Sabi niya, "Wala akong balak na maging pinuno ng mansyon. Pakiusap, huwag kang magsalita ng kahit ano kay Elder Mold. Kung hindi, seseryosohin niya ang mga sinasabi mo." Alam ni Cyrus na nakuha ni Henry ang Heaven Protection Talisman at matagumpay na nalampasan ang Fatal Heavenly Tribulation salamat kay Alvin. Pagkatapos bumalik ni Henry sa Jade Tide Heavenly Mansion, ipinatawag niya ang lahat ng matataas na opisyal at idineklara na si Alvin ay isang iginagalang na kakampi ng Jade Tide Heavenly Mansion. Dapat nilang tretuhin si Alvin ng may parehong paggalang tulad ng pagtrato nila sa kanya. Kung hihingi ng tulong si Alvin sa kanila, wala silang itatanggi na tutulungan siya kahit na kailangan nilang isakripisyo ang lahat. Noong una, hindi naintindihan ni Cyrus ang mga kilos ni Henry. Nalaman niya lang kalaunan na salamat kay Alvin, nakapasok muna si Henry sa Heaven Traversing Pagoda. Bilang resulta, hindi lamang nabawasan ng 30% ang kahirapan ng mga pagsubok, kundi ginantimpalaan pa siya ng karagdagang Heaven Protection Talisman, na malaki ang naitulong sa kanyang tagumpay sa pagtagumpayan ang Fatal Heavenly Tribulation at pagiging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Kung wala ang tulong ni Alvin, walang alinlangan na papatayin si Henry sa kanyang paparating na isang beses sa 10,000 taong Heavenly Tribulation. Kung wala ang mga gantimpala, hindi niya matagumpay na malalampasan ang Fatal Heavenly Tribulation at magiging Level 7 Supreme Powerhouse. Si Henry ay isang mahalagang pag-iral sa Jade Tide Heavenly Mansion. Dahil dito, hindi lamang si Henry, kundi maging ang Jade Tide Heavenly Mansion ang nakaramdam ng utang na loob kay Alvin. Ito rin ang dahilan kung bakit alam ni Cyrus na agad siyang gagawing pinuno ni Henry ng Jade Tide Heavenly Mansion kung banggitin ni Alvin ang bagay kay Henry. Walang interes si Cyrus na maging pinuno ng Jade Tide Heavenly Mansion. Naging motivated siya pagkatapos ng paglitaw ng Heaven Traversing Pagoda. Noong nakaraan, naisip niya na ang mga banal ang limitasyon. Sa kanyang talento, ilang oras na lang bago siya naging santo. Dahil dito, wala siyang anumang pakiramdam ng pag-asa sa nakaraan. Sa kabaligtaran, napuno siya ng pag-asa ngayon. Hindi na siya makapaghintay na maging isang santo. Pagkatapos maging isang santo, papasok siya sa Heaven Traversing Pagoda para makuha ang Heaven Protection Talisman. Pagkatapos nito, magsusumikap siyang maging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Hindi na sinabi ni Alvin na wala ng interes si Cyrus na maging pinuno ng Jade Tide Heavenly Mansion. Sinabi lang niya, "Sige, kung kailangan mo ang tulong ko sa hinaharap, maaari mo akong hanapin sa God-defying world." "Salamat, Lord Darfield," Cyrus na magalang na sinabi. Hindi nagabala si Alvin na itama si Cyrus sa pagkakataong ito. Alam niyang mahirap para kay Cyrus na tretuhin siya ng casual tulad ng dati dahil sa pagkakaiba ng kanilang lakas. Mas magalang pa si Kenny. Dati, kinakausap at pinagtatawanan niya si Alvin. Gayunpaman, kahit na naruroon si Cyrus, hindi niya maiwasang maging awkward. Magalang na tinanggihan ni Alvin ang imbitasyon ni Cyrus na manatili sa Jade Tide Heavenly Mansion bago siya umalis patungo sa God-defying world. Maaari niyang sabihin na si Keir ay madyay gising sa lalong madaling panahon at binalak na maghintay para sa kanya. Hindi niya maiwasang matuwa kapag iniisip niya ito.
Lingid sa kaalaman ni Alvin, ilang sandali matapos siyang bumalik sa God-defying world, may nangyaring makabuluhang bagay. Nakatanggap ng bisita ang Darfield Clan, isang demi-saint rank clan sa Jade Tide Heavenly Mansion. Ito ay walang iba kundi isang santo mula sa Azure Cloud Saint Sect. Higit sa lahat, inimbitahan ng Saint ang angkan na lumipat sa teritoryo ng Azure Cloud Saint Sect. Ang Darfield Clan ay natural na nasa sabik. Kasabay nito, hindi nila maaaring makatulong ngunit isipin ang tungkol sa panganib na kinakaharap ng angkan pagkatapos ng pagkamatay ng demi-saint ng angkan, Nicole. Noong panahong iyon, maraming demi-saint rank forces ang nakatutok sa angkan. Mabuti na lang at 2 buwan na ang nakalilipas, isang demi-saint mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ang nagpal-ayes sa iba pang puwersang may ranggong demi-saint na idineklara na ang Darfield Clan ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang demi-saint ay walang iba kundi si Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace ng Jade Tide Heavenly Mansion. Noon nila nalaman na si Alvin, na siyang sinumpa ang kapatid ni Nicole, ang Level 7 Supreme Powerhouse na nabanggit sa makalangit na teksto. Sa pangunahing bulwagan ng angkan ng Darfield. Tunay ngang napakabukas palad ng alok ni Lord Landon. Sa palagay ko ay hindi natin dapat tanggihan ang alok, nasa sabik na sabi ng Grand Elder ng angkan ng Darfield. Malinaw na pabor siya sa paglipat sa teritoryo ng Azure Cloud Saint Sect. Sa kabaligtaran, nanatiling tahimik ang pinuno ng angkan ng Darfield at nagpadala ng mensahe kay Cyrus upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa imbitasyon ng Azure Cloud Saint Sect. Dati, nang tumulong si Cyrus sa Darfield Clan, naiwan niya ang kanyang Soul Pearl. Ano? Si Landon, ang santo mula sa Azure Cloud Saint Sect, ay personal na bumisita sa angkan ng Darfield upang imbitahan ang angkan na lumipat. Natigilan si Cyrus nang matanggap niya ang mensahe. Pagkatapos, naalala niya na tila may kaugnayan si Alvin kay Randy, ang santo ng Azure Cloud Saint Sect. Matapos isaalang-alang ang katayuan ng angkan ng Darfield sa puso ni Alvin, nagpasya si Cyrus na huwag sumama sa angkan ng Darfield. Tutal, isa lamang siyang demi-saint. Sa halip, mabilis niyang hinanap si Henry. Ano? Pumunta ang Azure Cloud Saint Sect sa teritoryo natin para sakupin ang angkan ng Darfield na pinahahalagahan ni Brother Darfield. Matapos malaman ang nangyari kay Cyrus, hindi nag-aksaya ng oras si Henry at sinabihan si Cyrus na dalhin siya sa angkan ng Darfield. 4,573. Nabawi ni Kelly ang kamalayan. Sa pagpupulong ng angkan ng Darfield, bumoto at sumang-ayon ang mga matataas na opisyal na tanggapin ang imbitasyon ng Azure Cloud Saint Sect na lumipat sa teritoryo ng sekta. Tutal, masyadong bukas palad ang alok ng kabilang partido. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita ang angkan ng Darfield kay Landon, ang santo mula sa Azure Cloud Saint Sect, isang matandang lalaki mula sa Jade Tide Heavenly Mansion ang lumitaw at pinahinto sila. Landon, batang-bata ka, paano ka nang ahas na pumasok ng walang pahintulot sa teritoryo namin? Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa buong lupain ng angkan ng Darfield. Ang may-ari ng boses ay walang iba kundi si Henry. Sumugod siya rito kasama si Cyrus. Parang napakagalit niya nang magsalita, at inilabas niya ang kanyang banal na kamalayan mula sa malayo, pinipilit si Landon. Binabati ni Landon si Elder Mold, mabilis na gulat na sabi ni Landon. Nakatuon siya sa pag-akit sa angkan ng Darfield sa Azure Cloud Saint Sect, umaasang mapapayag niya si Alvin. Hindi niya inaasahan na personal siyang pipigilan ni Henry. Noong una, hindi inisip ni Landon na mag-aalala ang Jade Tide Heavenly Mansion kung lilipat ang Darfield Clan. Tutal, ang Jade Tide Heavenly Mansion ngayon ay mayroon ng Level 7 Supreme Powerhouse. Sa kanyang palagay, maaaring wala ng pakialam ang Jade Tide Heavenly Mansion na makipag-ugnayan kay Alvin sa pamamagitan ng isang clan na wala pang demi-saint. Tutal, binigyan niya ng malaking pansin ang bagay na ito dahil ang Azure Cloud Saint Sect ay wala pang Level 7 Supreme Powerhouse. Landon, alam ba ni Little Hale na lumalabag ka sa aming teritoryo at sinisira mo ang aming autoridad? Malamig na tanong ni Henry. Napangiti si Landon nang nahihiyang sinabi, Elder Mold, kalabisan na sabihing sinisiraan ko ang autoridad ng Jade Tide Heavenly Mansion. Nandito lang ako dahil sinabi sa akin ni Lord Darfield na alagaan ang Darfield Clan. Pumunta lang ako para mag-imbite sa clan.
Kung ayaw nila, natural lang na hindi ko ito pipilitin. Wala ngang demi-saint ang Darfield clan. Sigurado akong wala namang ganoong clan ang Jade Tide Heavenly Mansion, di ba? Dati, hindi nang ahas si Landen na umakto ng mayabang sa harap ni Henry, lalo na ngayon kung kailan isa ng level 7 Supreme Powerhouse si Henry. Samantala, ilang miyembro ng angkan ng Darfield na nakakilala kay Cyrus ay sa wakas ay nakita siyang nakatayo sa likuran ni Henry. Panginoong Doan. Nang makita si Cyrus na nakatayo sa likuran ni Henry, kasama ang mga salita ni Landen, hindi naging mahirap para sa kanila na malaman ang pagkakakilanlan ni Henry. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang matandang lalaki sa harap nila ang una at tanging level 7 Supreme Powerhouse mula sa Outer Boundary pagkatapos ng historical gap. Nagulat ang pinuno ng angkan at ang mga matataas na opisyal ng angkan ng Darfield. Hindi nila inaasahan na darating ang isang kagalang-galang na tao sa kanilang angkan. Bukod dito, tila dumating ang kabilang grupo dahil sa imbitasyon ng Asher Cloud Saint Sect. Posible kayang gusto silang manatili ng Jade Tide Heavenly Mansion. Hindi nila inisip na malamang. Tutal, tulad ng sinabi ni Landen, ang angkan ng Darfield ay wala man lang isang demi-saint. Bukod dito, ngayong ang Jade Tide Heavenly Mansion ay may level 7 Supreme Powerhouse, hindi na nito kailangang humingi ng pabor kay Alvin. Sa anumang kaso, mabilis nilang binati si Henry nang makabawi sila mula sa kanilang pagkabigla. Pagbati, Panginoong Mold. Magiliw nang umiti si Henry at tumango sa mga miyembro ng angkan ng Darfield. Gayunpaman, mabilis na dumilim ang kanyang ekspresyon nang ibalik niya ang tingin kay Landen. Sabi niya, ano ang nagbibigay sa iyo ng impresyon na ang Jade Tide Heavenly Mansion ay walang pakialam sa angkan ng Darfield kahit wala na silang demi-saint? Sinabi mo na sinabi sa iyo ni Brother Darfield na alagaan ang angkan ng Darfield. Bakit mo iniisip na hindi sinabi sa akin iyon ni Brother Darfield? Sa katunayan, hindi direktang hiniling ni Alvin kay Henry na pangalagaan ang angkan ng Darfield. Hiniling lamang ni Alvin kay Cyrus na pangalagaan ang angkan ng Darfield. Napangiti ng mapait si Landen nang mapagtanto niyang walang balak si Henry na hayaang gumalaw ang angkan ng Darfield. Umiling siya at sinabing, Elder Mold, kung tutol ka, babawiin ko agad ang imbitasyon. Pagkatapos, tumingin siya sa pinuno ng angkan ng Darfield at sinabing, pinuno ng angkan Darfield, dahil gusto ng Jade Tide Heavenly Mansion na manatili ang iyong angkan, dapat kang manatili. Tiyak na aalagaan ka ng Jade Tide Heavenly Mansion dahil nakausap na rin ni Lord Darfield si Elder Mold. Gayunpaman, kung sakaling kailanganin mo ng tulong mula sa Asher Cloud Saint Sect, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Matapos tumugon ang pinuno ng angkan ng Darfield, nagpaalam si Landen kay Henry at umalis. Tutal, hindi niya kayang galitin si Henry. Lumingon si Henry upang tingnan ang mga miyembro ng angkan ng Darfield at ngumiti ng mabait habang sinasabi, maaari ring ibigay sa iyo ng Jade Tide Heavenly Mansion ang ipinangako niya sa iyo. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, maaari mong laging hanapin ang taong nasa likod ko. Sigurado akong pamilyar kayong lahat kay Cyrus, ang Palace Master ng Golden Dragon Palace. Kung nangyari ito bago pa man nakipaglaban si Henry kay Alvin sa mundo ng mga sumuway sa Diyos, marahil ay wala siyang pakialam na imbitahan ni Landen ang angkan ng Darfield na ilipat ang teritoryo ng Asher Cloud Saint Sect. Tutal, bilang isang level 7 Supreme Powerhouse, hindi na niya kailangang magpakumbinsi kay Alvin sa pamamagitan ng isang maliit na angkan. Gayunpaman, matapos makipaglaban si Henry kay Alvin, tuklasan niyang wala siyang laban kay Alvin. Medyo mahina rin siya kaysa kay Berting. Sa isang totoong labanan, kahit matalo siya ni Berting, tiwala siyang makaka-address siya kung kinakailangan ng hindi magtatamo ng malubhang pinsala. Gayunpaman, sa isang totoong labanan kay Alvin, magiging mahirap para sa kanya na makatakas mula kay Alvin ng hindi magtatamo ng malubhang pinsala. Nabigla rin si Cyrus sa reaksyon ni Henry. Sa katunayan, bago niya hinanap si Henry, inakala niyang wala masyadong pakialam si Henry kung sakaling umalis ang angkan ng Darfield. Labag sa kanyang inaasahan na personal na makikialam si Henry at pipigilan ang pag-alis ng angkan ng Darfield. Samantala, mabilis na nagpahayag ng kanilang pasasalamat ang mga miyembro ng angkan ng Darfield kay Henry. Salamat po, Panginoong Mold.
Bago umalis si Henry, sinabihan niya si Cyrus na Maiwan upang malaman kung ano ang ipinangako ni Landen sa angkan ng Darfield dahil tutuperin ng Jade Tide Heavenly Mansion ang pangako. Medyo naging komplikado ang ekspresyon ni Cyrus nang tingnan niya ang mga miyembro ng Darfield clan. Tunay ngang mapalad ang Darfield clan. Bagamat nawala sa kanila ang kanilang demi-saint, mayroon silang Alvin na siyang sinumpaang kapatid ng kanilang demi-saint. Dahil dito, mas magiging mataas pa ang katayuan ng Darfield clan kaysa noong nabubuhay pa ang kanilang demi-saint. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa nangyari. Isang buwan matapos siyang bumalik sa mundo ng mga Diyos na sumuway, sa wakas ay nagkamalay na si Kelly. Kelly. Mabilis na pumasok si Alvin sa kanyang maliit na mundo. Sa ilalim ng banal na puno ng buhay, tiningnan ni Alvin si Kelly na kakamulat lang ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga titig ay puno ng pagmamahal at pag-aaruga habang nakatingin sa kanya. 4,574. Walang iniwang bakas ang panahon kay Kelly. Bata at maganda pa rin siya. Ang kanyang mukha ay kaakit-akit pa rin, at ang kanyang pangangatawan ay nakabibighani pa rin. Nang makita ni Kelly ang pamilyar na gwapong mukha sa harap niya, agad na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Bagamat nakakulong ang kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon, hindi naman niya lubos na namamalayan ang nangyayari. Hindi siya makagalaw o makapagsalita gamit ang kanyang banal na kamalayan, ngunit nararamdaman at naririnig pa rin niya ang labas ng mundo. Alam niyang iniwan ni Alvin ang God-defying world patungo sa outer boundary upang maghanap ng paraan para mapalaya siya mula sa soul imprisonment technique. Bilang niyang miss ng angkan ng Reed sa Divine Offering Land, natural niyang alam kung gaano kapanganib ang outer boundary. Kapatid na Alvin. Inihagis ni Kelly ang kanyang sarili sa mga bisig ni Alvin, labis na nababagabag sa kanyang emosyon. Umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata, na nagmentsa sa damit ni Alvin. Gayunpaman, tila hindi niya ito napansin habang mahigpit niya itong niyakap at inalo. Ayos lang. Mula ngayon, wala nang mangyayari sa'yo kailanman. Hindi na tayo magkakahiwalay muli. May kakayahan na akong protektahan ka ngayon. Sabi ni Alvin para panatagin si Kelly, ngunit medyo namumula rin ang mga mata niya. Naisip niya ang nakaraan at kung paano ang pinakamalaking kinatatakutan niya noong panahong iyon ay ang pagkawasak ng kaluluwa ni Kelly bago siya maging sapat na malakas para maalis ang teknik ng pagkakabilanggo ng kaluluwa. Nagyakapan ang dalawa. Ang isa ay patuloy na umiyak habang ang isa naman ay patuloy na matyaga at malumanay na inaalo ang isa. Isang matamis na ngiti ang makikita sa mukha ni Alvin sa sandaling ito. Hindi mailalarawan ng mga salita kung gaano siya kasaya na sa wakas ay nagising na si Kelly. Nangako siya na hindi na niya hahayaang masaktan itong muli. Kasabay nito, sina Megan, Irish, at Tanya ay nakatayo sa malapit at pinanood ang dalawa habang nagyayakapan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang sa wakas ay naghiwalay ang dalawa, lumapit sila kay Kelly. Kelly, sa wakas ay gising ka na, sabi ni Megan. Noong una ay kalmado siya, ngunit ang muling pagtingin sa mukha ni Kelly ay sandaling nagbalik sa kanya sa nakaraan. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang mukha habang inaalala ang mga paghihirap na kinaharap ni Kelly. Nakaramdam din ng pagkabalisa si Irish para kay Kelly. Bagamat hindi gaanong nakipag-ugnayan si Tanya kay Kelly, naawa rin siya kay Kelly. Sa loob ng ilang panahon pagkatapos noon, gumugol si Alvin ng oras kasama ang 4 na babae. Nakipag-usap siya sa kanila at ikinwento ang kanyang panahon sa outer boundary. Nakinig din siya sa kanila. Pagkatapos noon, sinimulan niya silang tulungan sa paglilinang. Nabigyan na niya sina Megan, Irish, at Tanya ng Supreme Powerhouse Divinity kaya binigyan din niya ito kay Kelly. Dahil dito, lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nagtataglay na ngayon ng Supreme Powerhouse Divinity. Ang pamilya ni Alvin ay nakakalat na ngayon sa iba't ibang kaharian ng mga Diyos sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Ang kanyang mga anak ay gumagala sa mundo, umaasang makagawa ng pangalan para sa kanilang sarili tulad ng kanilang ama. Ang mga magulang ni Alvin ay nagsasaka sa angkan ng Reeds. Nang makumpirma niyang galing na sila sa kanilang saradong pagsasaka, dinala niya si Kelly upang bisitahin sila. Napaluha agad si Rosa pagkakita niya kay Kelly habang masayang nakangiti si Raymond. Sinabihan pa nga ni Raymond si Alvin na alagaan ng mabuti si Kelly.
Nagbiro pa nga siya tungkol sa pagtatakwil kay Alvin kung hindi niya protektahan si Kelly kahit alam niyang wala siyang laban kay Alvin. Natural lamang na sumang-ayon si Alvin sa kanyang ama at nangakong paprotektahan si Kelly. Mabilis na lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, mahigit isang dekada na ang lumipas. Sa panahong ito, patuloy na nagil-inang si Alvin ayon sa mga alaala ng Void Elder habang siya ay nanatili kasama ang kanyang pamilya. Sa una, plano niyang makaabot sa ikawalong yugto ng kanyang sword daw, ngunit hindi ito kasing simple ng inaakala niya. Mas nagtagumpay siya sa Mastery daw at Limitless daw. Pareho na silang nasa ika-6 na yugto. Bagamat napakalinaw ng mga alaala ng Void Elder, marami pa ring bagay na kailangan niyang kumpirmahin ng mag-isa. Sa araw na ito, nakaupo si Alvin nang magkakross ang mga paa kasama ang 4 na babae sa isang liblib na sulok ng lupain ng angkan ng reeds. Biglang lumakas ang hangin, ikinalat ang mga ulap. Sabay-sabay silang lahat na napangon sa langit. Binabati kita Homer, isang level 6 supreme powerhouse mula sa Sunbright World. Ngayong nalampasan na niya ang Fatal Heavenly Tribulation, handa na siyang maging pang-4 na level 7 supreme powerhouse pagkatapos ng historical gap na malalagpasan ng World Supreme Powerhouses at Saints. Kaya ito ang makalangit na teksto. Narinig na ni Kelly ang tungkol sa makalangit na teksto, at alam niya na ang unang makalangit na teksto ay lumitaw upang ipahayag ang tagumpay ni Alvin sa pagiging unang taong nakatagumpay sa Fatal Heavenly Tribulation pagkatapos ng makasaysayang puwang. Tumingin si Megan kay Alvin at nagtanong, ang Sunbright World ay isa sa 3 mataas na mundo, tama ba? Halos lahat ng oras ni Megan ay ginugol kasama si Alvin pagkatapos nitong bumalik. Maikli niyang binanggit noon ang tungkol sa 3 mataas na mundo at hindi na nagdetalye pa. Tama, sagot ni Alvin. Wala siyang masyadong alam tungkol sa 3 mataas na mundo, ngunit naalala niya ang Sunbright World dahil nabanggit na ito ni Mubay noon. Homer. Naisip ni Alvin na pamilyar ang pangalan. Maya-maya, sa wakas ay naalala niya kung bakit pamilyar ang pangalan. Ayon kay Mubay, matapos matagumpay na malampasan ni Alvin ang Fatal Heavenly Tribulation at lisanin ang God-defying world, isang grupo ng mga World Supreme Powerhouse mula sa 3 higher worlds at ilan sa mga middle worlds ang nagsama-sama at hiniling sa God-defying world na ibigay si Alvin sa kanila. Nagbanta sila na wawasakin ang God-defying world kung hindi matutugunan ang kanilang kahilingan. Isa sa mga pinuno ng mga World Supreme Powerhouse na ito ay si Homer mula sa Sunbright World. Sa huli, lahat sila ay umalis, nag-aalala na baka maghayganti si Alvin sa kanila pagkatapos ng kanyang tagumpay. Teka! Nabanggit din ni matandang Meng si Homer noong huling pagbisita niya. Naalala ni Alvin na nabanggit din ni Henry si Homer noong bumisita si Henry sa God-defying world matapos itong maging isang level 7 Supreme Powerhouse. Si Homer ang 3 taong nakapasok sa Heaven Traversing Pagoda. Dahil dito, ang kahirapan ng mga pagsusulit ay nabawasan ng 10% para sa kanya, at matagumpay niyang nakuha ang Heaven Protection Talisman. Hindi ko inaasahan na malalampasan ni Homer ang Fatal Heavenly Tribulation ng ganito kabilis nang walang pang-4 na Heaven Protection Talisman. 4,575. Nagsalita sina Henry at Alvin tungkol sa kung gaano kaitikot ang Fatal Heavenly Tribulation para sa mga level 6 Supreme Powerhouse. Ayon kay Henry, malamang na hindi siya makakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation kung hindi dahil sa ika-4 na Heaven Protection Talisman. Kahit na mayroon siyang ika-4 na Heaven Protection Talisman, nagtamo pa rin siya ng ilang mga pinsala. Pagkatapos lamang niyang makalusot ay sa kanya nagawang pagalingin ang kanyang mga pinsala gamit ang kanyang bagong Vital Energy. Mabuti na lang at hindi naman gaanong malala ang mga pinsala. Nagawa lamang ni Homer mula sa Sunbright World na malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation ilang dekada matapos niyang makuha ang Heaven Protection Talisman. Gamit ito, maiisip ng isa kung gaano kalakas ang Fatal Heavenly Tribulation. Parang nagyayabang lang si Henry kanina, naisip ni Alvin sa sarili. Dati, nang binanggit ni Henry sina Homer mula sa Sunbright World at Arthur mula sa Transcendence World, sinabi niya na ang dalawa ay kabilang sa pinakamalakas mula sa 3 upper worlds. Ipinahiwatig din niya na ang kanyang lakas ay kapantay ng sa kanila.
Gayunpaman, kung isasaalang-alang kung gaano kahirap para kay Henry na malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation, ang katotohanang matagumpay na nalampasan ni Homer ang Fatal Heavenly Tribulation nang walang karagdagang Heaven Protection Talisman ay nangangahulugan na malamang na mas malakas si Homer kaysa kay Henry. Napakalakas ba ni Homer? Namangha ang apat na babaeng katabi ni Alvin matapos nilang makinig kay Alvin. Hindi rin nila inaasahan na matagumpay na malalampasan ni Homer ang Fatal Heavenly Tribulation. Gayunpaman, hindi sila nag-alala tungkol kay Alvin. Alam nila na siya na ngayon ang pinakamalakas kahit sa mga level 7 Supreme Powerhouse. Kung tutuusin, napakataas ng kanyang pag-unawa sa 3 sa 4 na daw ng langit at lupa. Nang sabay-sabay niyang gamitin ang 3 daw, walang sino man ang makakapantay sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, ang makalangit na teksto ay pumukaw ng kaguluhan sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Mabilis na nagtipon sina Mubay at ilan pang iba, at makikita ang bahid ng takot sa kanilang mga mata. Hindi dapat maliitin si Homer, seryosong sabi ng isa sa kanila. Oo nga, tango ni Mubay. Nang malampasan ni Lord Darfield ang Fatal Heavenly Tribulation, pinagbantaan tayo ng mga World Supreme Powerhouses mula sa 3 Upper Worlds, at si Homer ang pinaka-arrogant sa kanilang lahat. Ang kay-abangan ni Homer ay nag-iwan ng malalim na marka kay Mubay. Bukod dito, noong nabubuhay pa ang kanyang ama, narinig na rin niya ang tungkol kay Homer mula sa kanyang ama. Sinasabing si Homer ay madaling magalit at madalas na nananakit at pumapatay ng mga tao dahil sa galit. Kilala si Homer bilang ang pinakamapaglaban na kataas-taasang makapangyarihang nilalang sa mundo sa 3 mataas na mundo. Isa pang Supreme Powerhouse ang nagsabi ng may madilim na ekspresyon, hindi ko inaasahan na si Henry ay magiging isang Level 7 Supreme Powerhouse sa loob lamang ng isang dekada. Sa pagdating ng isang bagong Level 7 Supreme Powerhouse, ang walang kapantay na katayuan ng God-defying world ay unti-unting lumiliit. Ang God-defying world pa rin ang pinakakinatatakutang mundo ngayon dahil mayroon silang 2 Level 7 Supreme Powerhouse. Gayunpaman, paano naman ang hinaharap? Ang Sunbright World pa lamang ay may ilang kahangahangang kapangyarihan sa mundo na kapantay ni Homer bago ang kanyang tagumpay. Kung malalampasan ni Homer ang Fatal Heavenly Tribulation, hindi rin magiging mahirap para sa kanila na gawin iyon. Sa kabilang banda, ang iba pa sa God-defying world ay hindi nag-alala tungkol sa tagumpay ni Homer. Sa kanilang palagay, ang God-defying world pa rin ang pinakamalakas dahil mayroon itong 2 Level 7 Supreme Powerhouses. Bigla na lang. Tingnan mo. Matagumpay na nakalusot si Homer. Tumangala si Mubay, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang malungkot. Isa na namang makalangit na teksto ang lumitaw. Binabati kita Homer mula sa Sunbright World sa pagtagumpayan at pagiging pang-4 na Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap na nalampasan ang World Supreme Powerhouses at Saints. Hindi na kailangang sabihin pa, ang paglitaw ng isa na namang Level 7 Supreme Powerhouse ay ikinagulat ng lahat sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Kasabay nito, nagkago ang iba't ibang puwersa sa Sunbright World. Talaga bang nakalusot si Homer? Nagawa niyang malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation kahit wala siyang karagdagang Heaven Protection Talisman. Mukhang may pagkakataon din ako. Sa isang malawak at magandang lambak sa Sunbright World, isang matandang lalaki ang nakaupo nang nakakross ang mga paa sa hangin sa ibabaw ng isang maliit na talon. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa makalangit na teksto sa kalangitan. Ang matandang lalaki ay isang makapangyarihang tao sa Sunbright World na kapantay ni Homer. Ilang beses na silang naglaban noon, at ang bawat laban ay natapos sa tabla. Kaya naman, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang lakas. Dati, nasira ang kanyang kumpiyansa nang matagumpay na makuha ni Homer ang Heaven Protection Talisman sa Heaven Traversing Pagoda habang siya ay nabigo. Gayunpaman, nakabawi siya nang malaman niya kalaunan mula kay Henry na ang mga unang taong pumasok sa Heaven Traversing Pagoda ay nabawasan ang kahirapan ng mga pagsusulit. Si Homer ang 3 taong pumasok sa Heaven Traversing Pagoda. Dahil dito, ang kahirapan ng mga pagsusulit ay nabawasan ng 10%. Sa kanyang palagay, matagumpay din sana niyang nakuha ang Heaven Protection Talisman sa kanyang unang pagsubok kung nabawasan ang kahirapan ng mga pagsusulit para sa kanya. Masyado akong pabaya dati. Bamantong hininga ang matanda at umiling habang sinusuri ang kanyang mga panloob na pinsala.
Bagamat hindi malala ang mga pinsala, aabutin ng mahigit 100 taon bago tuluyang gumaling ang mga ito. Ngayong naiintindihan ko na ang mga pagsusuri sa pagoda, kahit na magkaiba ang mga pagsusuri, pareho pa rin ang diwa. Malapit na akong magtagumpay noon. Gamit ang aking karanasan, matagumpay kong makukuha ang anting-anting pagpasok ko sa pagoda pagkatapos kong gumaling mula sa aking mga pinsala. Bulong ng matanda sa sarili, na medyo may kumpiyansa sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Samantala, isang grupo ng mga World Supreme Powerhouse mula sa Three Upper Worlds na kapantay ni Homer ang naghihintay din na gumaling ang kanilang mga pinsala bago muling pumasok sa Heaven Traversing Pagoda upang makuha ang Heaven Protection Talisman. Pagkatapos nito, gagawin nila ang kanilang makakaya upang maging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Bukod pa riyan, matapos malaman ang tungkol sa tagumpay ni Homer, maraming mahihinang World Supreme Powerhouses ang mas determinadong lumakas upang makuha muna nila ang Heaven Protection Talisman. Maging ang mga santo sa Outer Boundary ay hindi mapakali nang malaman nila ang tungkol sa tagumpay ni Homer. Gayunpaman, ang pinaka-hindi mapakali sa kanilang lahat ay si Arthur mula sa Transcendence World. Tutal, nakuha niya ang Heaven Protection Talisman ng mas maaga kaysa kay Homer. Naghahanda na siya para sa susunod na hakbang, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung haharapin niya ang Fatal Heavenly Tribulation. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.